Hi, ako ang inyong kunya ng Hong Kong. Welcome to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo and click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. In today's video, pag-uusapan natin ang day off. Marami pong nagtatanong sa akin at nagkakaproblema sa kanilang mga day off. Kung ano ba talaga ang oras ng alis ng mga cheche or mga kunyang dito sa Hong Kong, yung mga OFW dito sa Hong Kong, ano ba talaga ang tamang oras ng pag-alis? Ang iba, tanghali na nakaalis, tama ba ang employers sa ginagawa nila? Or ang curfew nila, aga pinapauwi na sila. Ganito po kasi ang nangyayari. Paswertihan talaga pa rin na makahanap kayo ng mga employers kasi kung tutuusin, kung linggo dapat, day off natin yan, may mga employers na hindi nila iniisip ang ating karapatan. Ewan ko, yung mga minsan nanlalamang sila kasi minsan pinapasanay natin sila. Or depende po yan kasi sa inyo kapag nakatagpo kayo ng employers na marunong sumunod sa ating kontrata. Kasi ang iba na nagsasabi sa akin, nakakaalis sila ng 9 o'clock, 10 o'clock, tapos pinapabalik sila ng alas 6 pa, alas 7. Tama ba ang ginagawa ni employers? Para sa akin, mali po yun. Pero paswertehan na nga lang talaga na makahanap tayo ng mga employers na sumusunod nga sa ating mga karapatan. Kasi may mga employers na talagang totoo yan na pinapaalis nila ang kanilang mga helpers, pinapatrabaho talaga muna bago umalis. Lalo na yung mga may alaga. So, aantayin ninyo ang inyong mga employers kung anong oras magising. Halimbawa, katabi mo sa pagtulog ang alaga mo, hindi mo naman pwede yang iwanan na mag-isa. O, diba? Isasakripisyo mo ang iyong day off, late ka lumabas kasi may alaga ka pa talaga. Siguro, consideration na rin yun. Kasi nga, yung tinanggap mong job offer or tinanggap mong trabaho ay may alaga ka. Minsan, wag nating i-compare yung mga labas ng ibang OFW, ibang domestic helper dito, kagaya ko, dahil wala akong alaga, nakakalabas ako ng alas 7 at saka ang curfew ko talaga is alas 9 ng gabi. Pero bumabalik talaga ako ng alas 6 pa lang or alas 7 ng gabi kasi nga nagliligpit pa ako ng mga kalat nila. May mga responsibilidad kasi tayo na kailangan gampanan bago tayo makapag-day off. Ganyan po yung mga kapag may mga alaga kayo. Halimbawa, ayan pa kayo, may mga alagang hayop, mga aso, pusa. Dito guys, ang mga aso dito, halos araw-araw winuwalk mo yan. Kailangan mag-i-exercise din ang mga aso. Kaya marami din sa mga kasama natin dito, mga kababayan natin, na bago sila makapag-day off, ay ginagala pa ang aso. Inuuna mo na yan, kailangan mo nang i-walking sila in the morning. Kasi nakasanayan ng mga aso yan na mag-i-exercise muna sila. Mas mahal pa talaga ng ating mga employers yung mga alaga nila dito guys, lalo na yung mga pet lovers kasi yan sila. So kapag ikaw ay kung gusto mong umalis na maaga, gawin mo siguro na maaga yung mga trabaho para maaga rin tayo makaalis. So kung ang aso mo ay dapat ilabas araw-araw, o sige, ibaba mo siya ng maaga pa. Dati kasi may alaga din akong aso, kapag pinapababa ako yan, kung gusto kong i-walking muna ang aso, kasi minsan naawa din naman ako, kaya minsan alas 5 or alas 6 pa ng umaga, binababa ko na talaga yan, nag-walking talaga kami kasi nakasanayan na nga talaga namin ang aso na i-walking ko siya every morning. So pagkatapos nun, babalik kami, mga 1 hour lang yung namin, ikot-ikot, o diba, sayang din yung 1 hour. Kaya kung gusto nyo, i-advance niyo, ibaba niyo na maaga pa ang aso. 1 hour din yung ikot namin. So halimbawa kung bumaba ako ng alas 6, alas 7, ayun, nasa bahay na kami, tapos magliligpit ako muna. Swerte ko lang din kasi hindi ako nagluluto ng almusal. So ligpit-ligpit ko lang yung mga kalat nila bago ako aalis. Dati naglilinis pa talaga ako, pero nung nakasanayan ko na pwede palang umalis na kahit na hindi na maglilinis ng bahay, basta liligpit ko lang talaga yung mga nila, kasi sinabihan ako ng employers ko, mabait talaga ang employer ko dati, sinabihan niya, no need to work if you have day off, if you want to go out early, no need to work, it's okay, it's your day off, enjoy your day, ganun ang sabi niya sa akin. So ganun pala, so nakasanayan ko na aalis ng alas 7 para makaano din ako, binabawi ko rin naman kasi pag nakakaalis ako ng maaga pa, bumabalik din ako, sinasanay ko talaga ang aking sarili na bumabalik ako ng alas 6 or alas 7 pa, hindi ko na inuubos yung oras ng aking curfew, kasi ang reason ko, ako rin naman ang mahirapan na pagliligpit or maglilinis pag uwi ko, kaya mas maaga akong dumating, mas maaga rin akong makapagpahinga kasi kinabukasan magtatrabaho na naman. Sa mga nagkakaproblema sa kanilang mga day off, yung mga ang tagal-tagal silang paalisin, pinapatrabaho muna sila
sila. Pagdating naman ng hapon, pinapauwi sila ng maaga pa, hindi nila alam ano talaga ang oras ng kanilang curfew. Kausapin ninyo ang inyong mga employers, guys, kasi kayo naman ang nasa loob ng bahay, kayo ang nakakilala sa inyong mga employers. Malay mo hindi nila alam kung ano talaga, or mga first time employers lang sila, hindi nila alam yung mga karapatan natin. Kailangan lang po ninyong mag-give and take ng mga ideas, mga isettle ninyo ang oras kung ano talaga ang dapat na oras ng iyong labas. Kasi minsan may mga employers wala silang pakialam, basta utos lang sila ng utos. Kung alam mo ang iyong karapatan, pwede mo silang kausapin in a nice way. Wag po yung mga pabalang na mga sabi-sabi ha, kasi malay mo dahil sa day off na yan, yun ang dahilan na ma-terminate ka. Di ba mahirap yun? Dahil sa day off, kulang o tanghali lang ang iyong labas, ma-terminate ka. Kailangan natin ng trabaho. Kaya kung hanggat kaya, magtiis na lang tayo. Kung mabait naman sa employers, okay lang yan, as long as nakaka-day off tayo. Yung mga speaking of day off na hindi pinapalabas sa kanilang day off or statutory holidays, yung mga nagtatanong rin kung bayad ba sila? Kasi, or magkano bang ibabayad sa kanila kapag hindi sila or hindi kayo nakakalabas sa inyong day off or statutory holidays. Yun ang ano kasi guys, halimbawa isang day off, ano din yan siya, equivalent yan sa isang araw ninyong sahod. Kaya kung isang araw kayo hindi pinapalabas sa inyong day off, so meron kang isang araw, meron si employer na isang araw na babayaran ka. Yung mga nagtatanong sa statutory holidays, di ba, sabi, di ba ma'am, ang statutory holidays is mandatory? Wala daw akong statutory holidays. Yun ang problema ng isa nating kababayan kasi 6 months na siya dito sa Hong Kong, hindi niya talaga na-enjoy, hindi niya talaga naranasan mag-statutory holidays dahil kahit na ang agency niya ay nagsabi na wala daw siyang statutory holidays. Take note guys, ang statutory holidays is mandatory. Kailangan talaga natin ilabas yan. Parang day off din natin yan, holiday din natin yan. Kung hindi ka or hindi ka palabasin ni employer, magbabayad sila sa'yo ng isang araw na hindi mo nilabas. Pareho lang yan sa ating holiday. Kaya pwede niyong kausapin ang inyong mga employers pagdating sa ganyan. Talagang yung pakikipag-usap na hindi naman pangit sa kanilang pandinig. Kasi lagi natin aalalahanin, employers pa rin sila at may karapatan sila na mag-terminate agad. Ganoon naman yan sila dito eh. Ang statutory holidays is mandatory talaga yan para sa ating mga OFW. Kaya kailangan talaga nating ilabas yan. Parang day off din natin yan. Meron tayong 13, kung hindi ako nagkakamali, sa loob ng isang taon na statutory holidays. Bukod yan sa ating day off weekly. So, pakiusapan ninyo ang inyong mga employers na kailangan ninyong ilabas yan. Kasi kawawa naman yung kagaya ng sinabi ng natin, yung nagtanong sa akin na 6 months na siya dito, hindi niya talaga naranasan ang statutory holidays. Kaya, sabi ko, na kausapin niya ang kanyang employers at ready niya na lang talaga kasi merong nangyayari na dahil sa sa pagreklamo niya, ewan ko kung paano niya kinausap yung employer, terminate siya. So, di ba, bago tayo magtanong-tanong sa ating mga employers, ready muna natin ang ating sarili kung ano ang feedback nun, yung outcome ng ating pagtanong-tanong sa kanila. Baka mamaya, yun ang dahilan ng ating termination. Mahirap uli maghanap ng trabaho. Okay, sana nakatulong ang video ito. Thanks for watching. Bye!